May bagong project nga tayo mga kaps at ayan, chinecheck nga ni Bayaw itong Banso Blade Guide. Hindi niya babansuhin yung kanyang kamay dyan mga kaps. Medyo nagkaroon lang ng vibration itong ating banso kaya naman ichinek namin itong pang ilalim. So doon nakita namin na meron palang nag-build na mga kusot dito sa kanyang pulley. Dahilan para magkaroon siya ng vibration, ayun o, doon sa pulley at saka doon sa kinakabitan nitong fan belt. Bali converted na nga pala itong ating banso mga caps from dati naka-spline na fan belt. I-convert natin siya into a normal fan belt mga caps na ginagamit natin sa ating mga jointer o kaya naman doon sa ating table saw. So ayan, nung maalis natin yung kusot ay bumalik sa dating normal na pag-ikot itong ating banso. Ang gamit nating banso mga kaps ay Torque Banso made in Taiwan. So nabili natin ito mga kaps noong 2024, 23,500 pesos. Pero way back 2020 pa yon. Ewan ko na kung magkano na siya ngayon mga kaps. Pagdating naman sa blade mga kaps, ang gamit natin ay Dimas SK5 na size 5/8. Yan, Japan quality yan mga kaps. Meron tayong dalawang blades na ginamit mga kaps. Yung dati pa naming stock. Kaya lang medyo nagputol-putol kasi siya. Itong nakakabit ngayon mga kaps ay gumawa na tayo ulit. Pumutol na tayo ulit ng panibago doon sa stock natin na blades. Tapos nagdugtong tayo ulit. Kasi yung dati parang medyo lumutong na siya eh. Kaya naman nag-decide na kami na kumuha na ulit ng panibago, magdugtong ulit. Kaya lang, yun nga, medyo hassle yung paghahasa. Yun lang naman ang matagal dyan mga kaps, yung paghahasa. Siyempre, lalagyan lang muna natin siya ng daan bago natin siya hasain ng kikil. Pero I was thinking of a better way and fastest way para sa mga susunod ay mahasa natin siya ng mas mabilis. I-share ko din sa inyo mga kaps kapag nakumpleto ko yung idea nung pinakamabilis na paraan para makapaghasa tayo ng banso blade kasi medyo mahaba kasi siya mga kaps. Actually, maikli pa nga itong blade na ito mga kaps dahil yung ibang mga banso machine na nakikita ko is talaga namang pang industrial, yung mga heavy duty na malalaki. So, yun. Sobrang haba ng mga blades na ikinakabit doon. Bali, itong ginagamit natin dito mga kaps ay nasa 8 feet lang yung haba niya. Pero kung hasain mo siya ng mano-mano ng kikil, medyo matagal din talaga. Bali, yung tinatabas na ito mga kaps ay piyesa ito ng rocking chair. At kung makikita nyo, yan si Kasanggang Elvin ay nagbubutas ng mga piyesa naman para sa dining chair. Papaubos na nga yung liwanag sa paligid pero tuloy pa rin sa bakbakan itong dalawa na ito. Dahil sa gusto na nilang mayari itong mga projects na ginagawa namin. Dito tayo nagbubutas mga kaps sa shafting ng ating table saw. Bali yung kabilang dulo kasi ay meron tayong drill chuck dyan. So usually mga kaps, ang ginagamit nating size ng drill bit dyan ay di media o yung 1/2. Para yan sa joinery ng dining chair na binubuo natin. Lahat nga ng mga projects natin mga kaps ay dito natin binubutas sa ating table saw. Kaya naman kahit wala tayong press drill mga kaps ay okay lang. Kasi lahat naman yan ay dito natin pinararaan sa ating table saw. Marami pa nga tayong gustong i-upgrade at idagdag dito sa ating mga power tools gaya na lang ng thickness planer at ng sliding miter saw. Para naman mas maging maginhawa at mas mabilis yung mga ginagawa nating projects.